Ma'am Nelia, pwede ba iwan ko muna sa yung klase ko? Makikinig lang ako ng Dear Kuya Joel. Hello mga kaibigan, tuloy po kayo sa isa na namang episode ng ating programang Dear Kuya Joel. Ito po si Joel Esguera, ang inyong host. Lihim sa Kwarto 807. Salamat kay Ray ng Malabon City na siya nagpadala ng napakagandang istoryang ito para sa atin. Shout out sa iyo, Ray. Sit back, relax, and enjoy. Ang sabi niya ay, Dear Kuya Joel. Ako si Ray, 29 years old, housekeeper sa isang kilalang business hotel dito sa Manila. Mahigit 5 taon na ako nagtatrabaho rito, Kuya Joel. Sanay na sa gulo ng mga bisita, sa pabalik-balik na linis at sa katahimikan ng mga kwartong sandaling pinupuno ng buhay at biglang nababakante rin. Pero isang araw, may dumating na bisita na nagpabago sa takbo ng araw-araw kong mundo, si Kuya Arnel. Hindi ko siya agad napansin noong unang araw. Isa siya sa mga madalas naming tawagin na long stayer. Ayon sa front desk, galing daw siya sa isang minahan sa probinsya at regular ang kanyang pagbisita sa Maynila para asikasuhin ang mga papel sa gobyerno at bangko. Bayad lahat ng kumpanya niya. Kaya sa tuwing darating siya, ilang linggo siyang nakabook sa parehong kwarto, number 807. Walang asawa si Kuya Arnel, Kuya Joel. At least, yun ang akala ko. Tahimik siya. Laging may daladalang laptop at brown envelope. Hindi pala siya madaldal sa una, pero palangiti. Magaan ang loob ko sa kanya. Lagi siyang nag-aabot ng tip. Kahit simpleng paglinis lang ng banyo o pag-replenish ng tubig sa ref. Salamat, Ray. Malinis na naman ang kwarto. Parang bago. Sabi niya isang araw habang naglalagay ako ng bagong tuwalya sa banyo. Ngumiti ako. Wala po yun, sir. Kasama po sa serbisyo. Arnel na lang, Arnel. Hindi na ako sanay sa sir. Parang ang tanda. Sabay tawa niya. Doon ko unang napansin ang ngiti niya, Kuya Joel. Malalim ang dimples, may kabaitan sa mata. Matipuno ang katawan niya. Halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Malapit na siyang mag-40, pero mukhang nasa mid-30s pa rin. Lumipas ang mga araw. Tila naging routine na rin ang pag-uusap namin. Kapag lunch break ko, minsan ay inaabutan niya ako ng take-out. Dahil sinasadya niyang mag-abang kapag may oras akong lumilipas sa kanyang palapag. Hindi ako makatiyak kung may ibig sabihin iyon. Pero aminado akong nagugustuhan ko na siya. Isang hapon, habang naglilinis ako ng hallway, lumabas siya mula sa kwarto. Ray, may kailangan ka ba ngayon? Libre ako. Mag-isa na naman ako rito. Inip na inip. Alok niya. Gusto mo bang uminom ng kape? Nagdalawang isip ako. Hindi kami dapat tumambay sa loob ng kwarto ng guest. Lalo na't on duty ako. Pero, Kuya Joel,
tinangay ako ng hiwaga, ng kilig, ng pagnanais. Pumasok ako sa kwarto 807. Simple lang, aircon, hotel bed, carpeted floor, at ang paborito kong amoy ng bagong palit na linen. Naupo ako sa maliit na sofa habang siya naman ay nagbuhos ng kape mula sa thermos. Minsan, naisip ko, Ray, mas masaya pa ako dito sa Manila. Wala akong sabit, walang tanong, walang pressure. Sabi niya habang inaabot ang tasa. Arnel, wala kayong pamilya sa probinsya? Tanong ko, pasimple. Meron. Asawa. 2 anak. Pero tila napahinto siya, Kuya Joel. Parang ibang tao ako kapag narito. Para bang mas totoo ako. Hindi ko na napigil ang tibok ng puso ko, Kuya Joel. Tumayo ako at umupo sa tabi niya. Tahimik lang siya. Tumingin ako sa mga mata niya at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga iniisip. Tila may hinahanap siyang hindi niya mahanap sa sarili niyang buhay. At baka ako yun. Dahan-dahan akong lumapit. Nagtanong ng mata. Kuya Joel, hindi siya tumutol. Ang una naming halik ay tahimik, pero puno ng damdamin. Hindi ito bastos, hindi ito biro. May init, may pagnanasa, pero higit sa lahat, may pagnanais na maramdaman. Simula noon, tuwing wala akong schedule, tumatambay ako sa kwarto niya. Minsan, nagpaparoom service siya ng pagkain naming dalawa. Minsan, nanunood lang kami ng TV. Pero kadalasan, nauuwi sa pagtatalik ang gabi. Laging may halong kaba. Baka may makakita. Baka may makaalam. Pero sa gitna ng dilim ng kanyang silid, doon namin nahahanap ang liwanag ng aming damdamin. Naging parang tahanan sa akin ang kwarto 807. Laging mabango, laging may lamig na hindi nakakalamig ng puso. Doon, si Kuya Arnel ay hindi lang isang guest. Siya na ang taong minahal ko. Kuya Joel, minsan habang nakahiga kami at ang kamay niya ay nasa dibdib ko, bigla siyang nagsalita. Ray, alam kong malito sa mata ng mundo kasi may pamilya ako. Pero sa totoo lang talaga, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ngayon lang ako naging buo. Arnel, hindi kita hinihinging iwan sila. Hindi ko rin kaya, sagot ko. Pero salamat dahil pinili mong maramdaman to kahit sandali. Kahit masakit, tinanggap ko. Mahal ko siya, Kuya Joel. Oo. Pero alam kong darating ang araw na aalis siya. Na babalik siya sa probinsya. Sa asawa at mga anak niya. At ako, babalik lang sa paglilinis ng kwartong minsang naging saksi ng lihim naming pag-ibig.
Dumaan ang buwan, bawat balik niya sa Maynila, ako pa rin ang pinipiling lapitan. Walang label, walang pangako. Pero laging may yakap, halik at mga salitang, "Na-miss kita, Ray." Sa bawat pag-alis niya, tila may parte sa akin na nauubos. Pero sa tuwing bumabalik siya, napupuno ulit ako. Ganun na lang ba ito palagi? Sa bawat pag-alis niya, Kuya Joel, ganun na lang nga ang aking naramdaman. Hanggang isang araw, habang nakaupo ako sa laundry room, may nag-abot sa akin ng sulat galing sa reception. Nakasulat sa maliit na sobre. Ray, baka ito na ang huli kong pagbalik. Tinext ako ng asawa ko. Nagkasakit siya. Kailangan niya ako. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa Maynila. Pero kung hindi man, gusto kong malaman mong ikaw ang tanging lalaking minahal ko. Wala akong pagsisisi. Salamat sa lahat. I love you, Arnel. Hinawakan ko ang sobre ng mahigpit. Parang ayaw ko siyang pakawalan. Tumulo ang luha ko, Kuya Joel. Tahimik. Walang tunog. Pero dama ang bigat. Hindi ko na siya muling nakita. May ibang guest na ang nag-check-in sa kwarto 807. Sa tuwing naglilinis ako, parang naririnig ko pa rin ang tawa niya sa kwarto na iyon. Ang mga bulong niya habang magkadikit kami sa dilim. Maraming beses akong tinanong ng mga kasama ko kung bakit tila malungkot ako. Ngiti lang ang sagot ko. Hindi nila alam, ang kwarto 807 ay hindi lang kwarto. Isa itong alaala ng pag-ibig na ipinaglalaban kahit wala sa tamang panahon. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip ko, Kuya Joel. Baka nasa minahan pa rin siya o baka may bagong nilapitan. Pero sa puso ko, nananatili siyang unang lalaking minahal ko. At kung sakali mang bumalik siya, baka nandun pa rin ako, handang linisin ang alikabok ng nakaraan para muling maramdaman ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang ganda ng paglalahad ng kwento. Maraming salamat sa iyo, Ray, sa kwento mo. Maraming mga pagkakataong ganyan na, no, mga kaibigan. Ang pagmamahalang lalaki sa lalaki minsan ay minsan unrequited. Yun bang hindi natutuloy hanggang. Yung nga sabi nilang there's no forever. But sometimes there is. May mga ibang talagang humahantong sa pangmatagalan. Meron namang ibang, yun lang, napuputol, maikli nga lang ang time frame nito. At kung dumating sa atin ang pag-ibig na katulad nito, minsan ang hirap limutin. Ngunit pinapahalagahan natin ito sa kailaliman, kaibuturan ng ating puso. Kung kayo man po ay may mga katulad na mga istorya, mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong ipadala dito sa ating Dear Kuya Joel program sa YouTube. Ipadala lamang gamit ang ating email address na dearkuyajoel@gmail.com. Ito po si Joel Esquera, nagsasabing isabog ang pagmamahal sa mundo. Goodbye!